Good morning! Welcome back to my channel. Ngayon gagawa po tayo ng condensed milk puto cheese na 1 kilo recipe. So mag-start na po tayo. Unahin po natin yung egg. So i-crack lang muna natin yung 4 pieces na medium size na egg. Then i-beat lang natin to. Yan, isunod natin yung sugar. So yung 1/2 kilo po na sugar, itatry natin na i-measure dito sa cup. Hindi po siya umabot ng 3 cup. Kulang siya ng konti. So, parang ano lang siya, 2 and 3/4 dito sa measuring cup. So, ganyan siya, parang 2 and 3/4 lang. So, yun na yun, 1/2 kilo na sugar or 2 and 3/4 cup. So, ayun, haluin lang natin. Kasi nga condensed milk po to naman to, kaya 1/2 kilo na sugar ay sapat na para dito kasi matamis naman din yung condensed milk na ilalagay natin. Then, ilagay na po natin yung melted margarine. So, yung melted margarine po na yan ay nabili ko lang sa palengke. Yan lang po yung kinikilo. So, ininit natin sa microwave para matunaw. So, 16 tablespoon lang po muna yung ilalagay natin. Pero mamaya, magdadagdag pa ako ng 2. Pwede naman nang ilagay lahat, yung 18 tablespoon. Di ko lang alam bakit hinuli ko pa yung 2. Di ko alam, na-realize ko na lang nung nag-i-edit na ako. Then, ilagay po natin yung 4 cups ng water. 4 cups muna po, magdadagdag na lang tayo mamaya kasi di pa tayo sure kung aapaw ba dito sa lagayan natin, sa mixing bowl natin, yung 1 kilo na imimix natin. Ilagay ko na rin po yung 1 latang gatas. So, mumurahing gatas lang po yan. So, ilalagay po natin yung 1 kilong flour and i-measure ko po para alam natin kung ilang cups talaga yung 1 kilo. Kaya sinusukat din natin dito sa cup kasi maraming nagtatanong. Pag ang nilagay ko cups, ang itatanong nila kilo. Pag kilo yung ilagay ko, ang itatanong nila cups. So ngayon, mapag-aalaman natin kung yung 1 kilong flour ay ilang cups. Ayan. So yun na nga yun. Natuklasan na natin na ang 1 kilong flour po ay legit talaga na 8 cups. So, alam mo kung bakit medyo kulang tong natin, flour, kulang 8 cups. Kasi, tinimbang ko yan, may timbangan kasi tayo dito. Kulang siya ng 50 grams. So, kaya medyo kulang din yung pang 8 cup, medyo kulang din siya ng konti kasi medyo kulang po ng 50 grams yung ating 1 kilo na flour. So, ayan. Tuloy-tuloy lang po natin yung paghalo natin hanggat sa wala na tayo makita dyan na buo-buo. So, again po, mamaya sasalain natin ito. Imagine mo, 1 kilo to tapos hindi natin mapakinis yung puto natin, di ba? So, ilalagay na rin natin ngayon yung baking powder. 8 tablespoon po ng baking powder yung nilagay natin or 2 pack po na na Calumet, yung 14 pesos ang bawat 1 pack. So, yun. Tuloy-tuloy tayo sa paghalo. Nakasama na dito yung ating baking powder.
Nandiyan na siya. Ayan na po, ang sinasabi kong dadagdagan pa natin ng water, nilagay na natin yung pang 5 cups. So, ang total water po na nilagay ko ay 5 cups ng tubig. Actually, kahit i-6 cups mo yan, pwede pa rin. Kaso di kasi ako sanay na masyadong malabnaw yung yung mixture ng puto. Kaya, naka 5 cups lang yan na water sa 1 kilo. Ang 5 cups ng water ay, ang 1 cup ng water ay 250 ml. So, yung 5 cups, 1,250 na ml. So, yun. Meron kasi tayo ditong pang 4 cups na measurement or pang 1 liter. Tapos, nagdagdag tayo ng 1 cup. Total of 5 cups ng tubig. Ayan. At yung margarine, dahil alam na natin kasya pala dito sa mixing bowl, lagay na rin natin yung balance nating 2 tablespoon na margarine. So, ang total margarine na nilagay ko dyan ay 18 tablespoon. 'Di ba? So, again po yung margarine, pwede nyo po siyang i-replace ng butter or coconut oil. So, yun, malapit na tayong makatapos ng pag-mix natin. Ang susunod nating gagawin ay magsasala na tayo ng mixture. Lahat na ng ingredients natin ay nandyan na po. Ang paglalagay nga po pala ng asin, by the way, ay optional lang kung gusto nyo lang. Ako hindi po ako naglagay ng asin. Ayan, ito na po. Salain na natin. Tapos na po tayo magsala ng mixture natin. At ang susunod na gagawin natin ay maglalagay na tayo dito sa mga puto molder. So ngayon po, ang gagamitin natin ay lahat medium size and 1 tablespoon po ng puto butter ang ilalagay natin. Bawat isang medium size na hulmahan. So wag po kayong mag-alala dahil hindi ko na po ipapakita lahat sa video kung paano ko po inubos itong mixture na to na i-steam. So, isang salang lang syempre yung ipapakita ko sa inyo pero sa totoo lang po, 4 na salang po ito sa steamer. Ang naluluto po ng steamer ko ay 48 pieces medium size po to bawat isang salang. Kasi 2 layer yon, lahat natin inuubos. And dahil marami po tayong gagawing puto ngayon, di po tayo maglalagay ng cloth sa takip ng steamer natin. Actually po, pwede naman talaga yon. Yan, kasi mauubos naman 'to. Ang iniiwasan ko po kasi, yung 'pag matuluan siya ng tubig galing sa takip ng steamer baka mas mabilis siyang mapanis. So, ito naman ay mauubos agad 'to. So, habang nag-i-steam po tayo, kasi steam natin 'yun ng 7 minutes, ay ipi-prepare natin itong bilao. So, after 7 minutes, kinuha natin siya sa apoy kasi ilagay natin yung cheese. Yan. At after nating mailagay po itong mga cheese, isasalang ulit natin siya ng 2 minutes. Para hindi masyadong lusaw na lusaw ang cheese. Kailangan 2 minutes lang. Pag 3 minutes kasi lusaw na rin ang cheese natin. So yun, salang na natin ulit. At eto na tayo after 2 minutes. Ayan na yung cheese. Yan, melt na siya pero hindi siya lusaw na lusaw. Then, ang next nating gagawin ay mag-assemble na tayo ng mga puto dito sa bilao na prepare natin kanina.
At ito na yung isang bilaong puto. So, ang nagawa po natin ay 152 pieces na medium size puto cheese doon sa 1 kilo na recipe na ipinakita natin. So, 152 po yung nagawa natin. Pero meron tayo ditong ibinukod na hindi natin nilagyan ng cheese kasi para yon sa baby ko na hindi kumakain ng cheese.